Hallelujah. It's saying I am standing, and I am standing under an open heaven, drenched by evening, showers of grace. I'm surrounded by love and tender mercy. No more spite, no more striving, because I've been forgiven. Grateful river, right to get home. I'm securing the hope that it's a breakthrough, and my future is bright. No worries in my life. Now I've got every reason to rejoice. No one ever favor is on my life. It's got nothing to do with what I am, but it's all about what He's done for me. Every turn of the Lord, He's thanking me. I'm really bold to the faith, now I am free. I rejoice in everything You've done. Now I am standing under an open heaven, drenched by evening, showers of grace. I'm surrounded by love and tender mercy. So freely give, so freely I receive. Now I've got every reason to rejoice. Your one never favor is on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what You've done for me. And because of what You've done to me, I'm beautiful for the day. Now I get free. I rejoice in everything You've done. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord God. Praise you, Lord.
Patuloy nga po kami po ay panatag, kami po ay ligtas sa iyong mga yakap, Panginoon. Ano man po ang hamon ng buhay, Panginoon, ano man po ang ibato sa amin ng buhay, Panginoon. Ano man po ang mangyari, Panginoon. Alam namin na sa piling mo, Panginoon, ikaw ay nasa amin, Panginoon. At kami po ay ligtas, Panginoon. Kami po ay panatag sa pagpapala. Kami po ay panatag, Panginoon, sa lakas na binibigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Forever.
my resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe. Forever safe. Palakpakan po natin ang Hallelujah. Palakpakan. Morning po. Morning po. Napakalamig. Ano po? Nakaligo ba kayo? Siyempre naman. Alam niyo, habang naliligo kayo pag malamig, lalo kayong tumitibay sa lamig. Kaysa doon sa hindi tayo maliligo. Okay? Purihin po ang Panginoon at huwag po tayong titigil. Every morning, kakadeklara. Kasi totoo po siya eh. At ang naranasan ko po ay gusto kong maranasan din niyo. Dumaloy din sa inyo. Kanayan, yung declaration natin, Year of Abundance, nangyayari talaga siya. Maniwala kayo hindi. Yung kasal ko po ngayon, yung mga ikakasal ko. Kasi ang i-bless ng Lord, yung source. Sino ba nagbibigay sa iyo? Sino ba pwedeng panggalingan ng blessing sa iyo? Yun ang pagpapalain ng Panginoon. Pero hindi limitado ang Panginoon doon. Marami siyang way para i-bless ka at maranasan yung abundance. Amen? Amen? Kaya po ako, yung kasal ko po 10 na. January, ano pa na? 10 na yung schedule ko. Yung February 28, meron pa rin nakiusap. Sabi ko, meron ako eh. Sige, Pastor, mag-uumaga kami. Sabi niya, di baling sa hapon, malayo naman ako. Tinanggap ko. Sa February 28, may kasal akong umaga, may kasal akong hapon. Tapos meron pa rin. Hindi ko alam, ano meron sa February 28? Meron pa rin sumisingin. Ay, wala na po eh. Pupuno na po yung mga February 28. Gusto niyo po, madaling araw. Kako gano'n. Meron naman nagpakasal sa akin gano'n, madaling araw. Sunrise po. Sunrise. Kasi karamihan sunset. Ganun. Alam niyo, yung isa na yun, napilit sumisingit, napilitan din magpansuan. At foreigner yung asawa. Ganun po, parang nagsisiksikan talaga yung mga blessing. Alam niyo na, doon ko rin nakukuha yung aking, para makadagdag sa amin pong panggastos. So, purihin ng Panginoon. The words that I have spoken to, sabi ng Panginoon, yung mga salita, they are spirit. Tapos ang dulo, makikita mo na. Kaya kung kayo tumigil, I am blessed, I am healed. Ako, pungatan pa lang ako eh. I am healthy, I am wealthy, I am full of joy, full of peace. May declaration ako kahapon na challenge talaga eh. Nung maghapon, kung isa ko rin dineclare mo, na-challenge siya. Sabi ko, nothing can take away my peace today. No one can take away my peace today. Yung mga peace nyo, mga kanyang payapaan sa puso nyo, alagaan nyo. Kung isa may nakita lang kayong hindi maganda na nananakot na ang kapayapaan nyo. May narinig ka lang, yung kapayapaan mo lumipad na. May narinig ka lang na hindi maganda. Kaya, umaga, sasabihin nyo na, walang sino man makakaagaw na aking kapayapaan sa buong maghapon na ito. Walang sino man makakaagaw na aking kapayapaan sa maghapon na ito. Alam nyo kapag mayroong challenge, naaalala mo yung dineclare mo sa umaga? At dahil doon, nakapagpitimpi ka, dahil doon, alam niya, nagiging panatag ka dahil sa declaration mo. Kasi, turot yan eh. Amin na ba? Nasa natin ang Prince of Peace. Tuloy niyo? Prince of Peace nakatira sa atin, si Jesus. Dami niyang katangian.
pati sa kapayapaan, puno ang Panginoong Hesus. Amen? At meron sa Bible talaga, hindi siya matinag ng kahit anong nangyari sa kanya. Si Joseph. Si Joseph ganun, pinagbili, napagbintangan, wala. Hindi siya apektado. Hindi manakaw-nakaw yung kapayapaan. Kahit kaharap na niya, yung mga kapatid niyang nagbenta sa kanya, nagkanulo sa kanya, pagkakataon niya na yun eh. Na ma-high blood, pagkakataon na niya para gumanti. Pero hindi, payapa pa rin siya. Kinausap ang mga kapatid niya. Ang galing na pero perfect example na hindi manakaw-nakaw ang kapayapaan. Yung nang si Jesus ay natutulog sa bangka, may ulan pa bumabagyo. Yun ang pambihira talaga na hindi nanakaw yung kapayapaan. Jesus. Pwede pala, yung merong magsisigaw-sigaw sa'yo sa harap ko, na galit, pwede pa lang umiti ka lang, tapos umalis. Pwede pala yan? Kahit sa YouTube, tinuturo. Sinigawan ka ng sinigawan. Pag sinigawan mo lang, tapos ha? Dati kayo na ako yung tatamaan yan, mga kapatid. pero, ewan ko, parang nabubunagin ako na nabubunagin eh. Napapakinabahan ko talaga yung teaching natin. Kasi, I am a spirit, we are a spirit. Hindi tayo namumuhay sa flesh. Flesh ang galit, mga kapatid. Yung flesh. Dahil yung spirit, palagi kalmahin yan. Amen? Palagi masayahin yan. Puno-puno ng kapayapaan. Kaya kung meron sitwasyon, I am a spirit. And a spirit, puno-puno siya ng bunga, love, joy, peace, self-control, kindness, gentleness. Siyang po yun, mga kapatid. Time para mamunga ka. Okay, ready na tayo? Ako hindi pa pala. Okay, yan na ha. Hirap ang banda. Alam niyo, may mga sumabay na. May mga sumabay na. Sabi ko mga pastor, sa GC ng aming council, mga pastor, pakiayos na po ako ng lisensya niyo para yung... Kasi ako lang may lisensya eh. Nagkakasal sila. Ako ba ng paper pa? Bawal nga yun eh. Pero matitigas na ulo, pastor. No? Matitigas sa ulo. So, pakiayos yung lisensya niyo ng kasal para yung hindi ko mabook ay sa inyo ko ipapasa. At mga kapatid, may mga pastor kasi na parang may mga side comment na Katoliko, ikakasal mo. Mga kapatid, yung word of God sa kasal ko, pinagmamalaki ko. Anong meaning ng kasal? Ang sinasabi ko na kung maintindihan lang ninyo ang kasal, hindi kayo basta-basta magpapakasal, hindi kayo basta-basta maghihiwalay. Ito po ang meaning ng kasal. Isa naman makasal sila sa kung anong sermon. Lalo na sa mayor. Nakakita na ako eh. Gusto mo ba siya? Gusto mo ba siya? Kung halingin mo na, sige, tapos na. Ang bihira pala yung kasal sa hus, ganun pala. Ganun pala. Ang kapatid. Okay, 2026 is the year of abundance. Ang pangalawa natin, with the purpose. Balikan natin, konting review, 2 Corinthians 9:8. And God is able to bless you. Hello sa mga umaangat ang buhay. Parating na po at marami pa ang parating. And God is able to bless you abundantly. Sagana talaga. Truth yan, Word of God. Abangan mo, kapatid, mangyayari na. So that in all things, at all times pa, having all that you need, you will abound in every good work. Naka-red alert yung need. Kasi yun ang purpose. Kaya linawin mo yung purpose mo, lilinaw din yung abundance sa'yo. Sabi nga sa inyo, merong tao, ang purpose niya, gusto niya pakainin lagi. Yung mga street children, yung mga namahalimos, gusto niya pinapakain. So malinaw ang purpose niya, yung need na yon, yun ang pinupunan ng Diyos na sobra pa. Now, kailangan may purpose ka talaga eh. No? Para doon ka punuan ng Diyos. You will abound in every good work. Ang purpose ng Diyos na pupunuin ka niya para mag-abound ka rin sa good work. Meron ka pamilya gusto tulungan. Di ba kung minsan tayo nangangarap, kahit nga tayo mga Christian na, kung minsan nakapagsasalita tayo ng tatama lang ako ng 100 million, lahat ng kamag-anak mo, mayroong bahay. May mga ganun tayong barter, di ba? May mga ganun-ganun tayo. Pero mga kapatid, kahit di tayo tumama, meron ka lang purpose na nabibigatan ka, nagiging barter mo, gusto kong tulungan yung pamilya ganito, gusto kong
nakikita ng Diyos yun, yung need na yun para mag-abound ka sa kabutihan, na sa gawang mabuti, yun ang pinupunan ng Diyos. God is able to bless you abundantly. Bakit abundantly? Para magawa mo yung purpose mo. Kaya dream, mga kapatid, mangarap kayo. Tumingin sa paligid. Kung sino yung gusto nyo pagbigyan, o tulungan, hanapin natin ang purpose natin sa buhay. Hindi tayo mga manok o baboy na kaya pinatabaan, pinakain para kain. After 40 days, ilang purpose nila, mga kapatid. Tayo, ginawa ng Diyos para punuin ng kanyang liwanag at magliwanag. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So that need na nakaread is for your purpose of doing good works, mga kapatid. Na 2026 again, paulit-ulit para tumatak sa atin, year of abundance yan. At may mga pastor na mo na sumama sa flow at nararanasan po nila. Natawa ko ba yung Pastor Johnny sabi niya, Pastor, nanaginip ako. Yan daw sasakyan mo, kung magkano ang pinangbili mo, binalik ko sa'yo, kinuha ko kasi gusto ko. At napakarami kong pera sa panaginip. Sabi ganon, ang ginawa ko, dahil gusto ko sasakyan mo, ay sinuli ko yung pinagbilan mo, yung pera mo. At ibinili kita ng bago, ayaw ng sigod na mano. Binili daw niya ako, malinaw na malinaw, binili daw niya ako ng bago. Sabi ko, hallelujah. At marami daw siyang pera sa panaginip. No? Si Pastor Johnny, kahit ganyan, maraming resources yan. Kung saan-saan na pwedeng mangyari. Ano po? Okay po. Pakilabig na tayo ngayon. Last week na ba tayo ngayon? Fourth week. Last po yan. Ang last Sunday, inheritance. No? Yung ating abundance, minana natin sa Panginoon. Kaya namatay siya. No? Kaya may New Testament, napatunayan natin, pagdating sa legalities, legal na legal, 100%. Kaya tinawag tayong heirs of God, tagapagmana ng Diyos, at joint heirs with Christ. Ano yung joint heirs? Equal standing. No? Kung ano minana ni Kristo, kung ano na kay Jesus, nasa iyo, then, kapatid. And today, mga kapatid, eto na. No? Para mas maganda, mindset. Gaya ko po, nabago na mindset ko. Yung prayer ko, hindi pinaikli ng Panginoon, hindi pinahaba, naging simple siya. No? I am, ako ng I am, ganun lang. Kasi kahit kailan, hindi yung great I am na nakatira sa atin, ini-express lang natin, kagaya ni Jesus. Si Jesus ang perfect example ng I am. Kaya lagi niyang sinasabi, I am the door, I am the light, I am the bread. Ang dami niyang I am. Yung pala, ini-express niya yung Ama, the great I am na nasa kanya. Kasi kung sino Ama, siya din. Amen? No? Ang magandang balita nagsasabi, na nasa atin, ang Ama, nasa atin din si Jesus. Kahit kailan, hindi siya humiwalay sa atin. Nasa atin po siya. So, abundance mindset po tayo. Ando na tayo. So, ang original na design ng tao ay kasaganahan. Remember that. Sabi natin nung nakaraan, hindi tayo nilikha para maging mahirap. Hindi tayo nilikha para maging mahirap. Hindi kalooban ng Diyos na tayo maghirap or maging mahirap. Hindi yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi mo naman kasalanan, mga kapatid, ikaw yung mahirap ngayon, mga kapatid. Kung minsan yung understanding muna natin. Kaya tayo tinutulungan ng salita ng Diyos. So, sabi natin, bago pa ang tao, may mga isda na, may mga tuna na, may mga galunggong na, may mga tilapia na, may mga bangus na, bago pa ang tao. Wala pang tao nandiyan na yan. Bago pa ang tao, may mga hayop na, mga kapatid. Provided na ng Panginoon ng lahat. May mga prutas na, may mga gulay na. Doon pa lang makikita mo, wala pa ang tao, sagana na ang mundo sa lahat ng pagkain, sa lahat ng kailangan ng tao. No? Hindi yung nilikha ang tao, tapos saka pinuprovide ng Panginoon yung kailangan niya. Para mo sabi ni anak, Panginoon, palaging gulay, pwede po ng karne, o nilikha ako ng baboy, ng pusa. Hindi po ganun eh. Nandun na lahat talaga. So may hangin, may tubig, perfect. Perfect environment para sa perfectong tao.
So the Garden of Eden was abundant in everything. In everything. In everything. Na? Hindi basta may bunga, maraming bunga. Hindi basta may hayop, maraming hayop. Hindi basta may isda, maraming isda, mga kapatid. And in Hebrew, the word Eden, gusto niyo malaman? Na? Delight, pleasure. Wow, luxury. Luho. No? Sa atin, negative yung salitang luho. Pero abundance yun eh. Sobra-sobra. Parang nga makagawa ka na mabuti kasi sobra-sobra. Amen? Na-believe, yung 12 bako na sumobra, pinamigay din nila. So hindi lang sila nabusog, nakapagbigay. Alam ka naman tinago nila yun. Pinamigay din po nila yun, mga kapatid. The Garden of Eden is literally, pakinggan mo to, literally the Garden of Delight. Wow! Walang tungkot yan. No? Halamanan ng kasiyahan. No? A place of bliss and enjoyment, paradise literally. Where God placed humanity. So, ang Diyos, hindi basta gumawa ng magandang mundo at iniligay ang tao. Hindi. Gumawa ng maganda, perfectong mundo ang Diyos, tapos nilagay hindi basta sa mundo, may special pa rin lugar. May perfectong lugar talaga ng paraiso, nilagay sila doon. No? At doon parang nakikita mo, original na design talaga ng Diyos sa tao ay maging masaya, masiyahan sa kanyang ginawa. Kaya nga hindi sa pilitan ang pagsamba eh. Every time na ikaw nasiyahan, napapataas ka ng kamay, papapakanta ka, papapasalamat ka sa Panginoon. Worship ay hindi command ng sa pilitan, mga kapatid. Ito ay natural na tayo po ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Amen? Nakikita niyo ba kabutihan ng Diyos sa buhay niyo? Katapatan ng Diyos sa buhay niyo? Amen? Kaya nandito tayo. Di tayo magsasawang magpasalamat sa Kanya. So God created Eden as a perfect place for Adam and Eve to live abundantly. Perfectong tao sa perfectong tahanan. Pero sa Genesis 2:16, ang sabi diyan, God told Adam, ito na. You may freely eat, malaya ninyong makakain every tree in the garden. Lahat, malaya ninyong makakain. Lahat na yan, gano'n man karami. Malaya ninyong makakain. Malaya ninyong may enjoy, mamitas kayo, unlimited, kainin nyo, unlimited. Walang magpapawal sa inyo. Pero pagdating ng verse 17, okay, mindset. Pagdating ng verse 17, the exception was given. Pinakita yung hindi pwede. Ano yan? Huwag nyo lang kakainin yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Yun lang. Kaisa-isa. Parang nasa isang hulo ka na may manggahan, may guyabano, may lansones, may ubas, merong dragon fruit. Pinagbawal lang yung duha. No? Lahat nandun na. Pero duha ka, sabi ng Panginoon. Ikaw naman, ano yung bawal? Di ba, makakain mo na nga lahat eh. Parang, sabi kakain ka, may productive ka dito sa tiyan. Ano yun? Ay, bakit? Sa pagay, hindi natin magagad si Adam eh. Hindi mo masasabing, ikaw kaya, Pastor. Ang galing mo salita. Sige, ilagay dito doon. Kasi nga, ang tao, mga kapatid, itong flesh na ito, dito naman na ito, sabi ni Pablo,
Weak ito sa utos na bawal. Weak ito, weak mahina. Kaya sabi ko, kung saan merong bawat umihi, mapanghilon. Tama ba? Kung saan merong bawal magtapo ng basura, may basura doon. Sa mga video nga ng katatawanan sa Facebook, minsan merong pader. Habang bakuran pader, tapos may butas. Nakalagay, huwag sisilip dito. Lang ang dumada. Hindi mapakali. Hindi sila mapakali. Yan meron doon, huwag sisilip dito. Diba lang? Hindi pinapalag pa. Sinabi ng nakalagay, huwag sisilip dito. No? Sample lang yun, pero totoo talaga. Pero napipilitan sisilip. O yung may gaw-gaw pa lang, may pulbus pa lang lalabas. No? Sinabi na huwag sisilip. Ganun yun eh. Ano yung bawal talaga? Diba? Kaya may mga drugs, kung ano-ano, bawal, pero ewan ba natin? Genesis 3:6. Ito na. Ang proseso o yung dahan-dahang pagkatukso ng tao. When the woman saw, so, malamang-lamang to, tinitigan yung bawal. Kahit na nakakakain na siya ng sari-saring prutas, pag napapadaan siguro doon sa bawal na yun, hindi niya matiis, natitigan yung bunga. Kasi sabi, when the woman saw that the tree was good for food, ano palagay niyo ang sumagi sa isip niya? Good for food eh. Malinam siguro. Matamis siguro. Bakit kaya dahil sarap? Siguro ito yung pinakamasarap. Baka pag natingnan namin, ay ito na lang ang kainin namin. No? Baka abusuhin namin. No? Good for food. Good for food. Baka masarap. When the woman saw, again, and pleasing to the eyes. Ang ganda rin tingnan. No? Ano kaya? Di ba? Senior cut na lang ng Catholic, ginawang mansanas. Pero actually, hindi mansanas talaga. At hanggang ngayon, walang nakakalam kung anong klase ng prutas yung mga kapatid. Pero siguro wala na ngayon. Dahil baka yung tinamsungkitin natin. Wala na siguro ngayon. Kasi maraming tatalino. Maraming tatalino. And pleasing to that. Nalugod siya. No? Hindi lang katinitigan, nalugod siya. No? So, katukso-tukso sa mata. No? Ito pangatlong stage. And that it was desirable for obtaining wisdom. Ayun na. Ay, bakit kaya tinawag na bunga ng puno ng kaalaman ang mabuti at masama. So, wisdom. Talino ang ito. Nakakatalino to. No? Ano nangyari? Kakapitig. Kaka-imagine kung gaano kasarap, mga kapatid, no? At kakapangarap kung magiging ano kaya siya. Obtaining wisdom. Magiging ano kaya ako pagkayarin ito? No? Tatalino, wisdom. No? She took the fruit and ate it. She also gave some to her husband. Ito yung katunayan na si Adan, hindi totoong wala doon. Nandun po si Adan, kasama siya, kasapakan po siya. Na hindi po siya exempted na dahil babae ang unang kumain, kinasal na sila din eh. No? Kinasal na sila. No? So kumain din si Adam. Who was with her? So Adam is with Eve. And he ate it. Kumain din si Adam, mga kapatid. Na? Anong mindset meron si Eva? Ito na tayo. Baka Eva pa rin ang mindset natin, mga kapatid. Anong mindset meron si Eva? Sabi natin, abundance is a mindset. Na? Lack. Ano yung lack? Kulang. Wala. Na? Lack is an old mindset from Adam and Eve. Yun ang mindset niya. May kulang pa. May nawawala pa sa kanila. So, ito ay old mindset pala, mga kapatid. Pag lagi mong iniisip, nakatuto ka sa wala, sa kulang. Old mindset yun. Mga kapatid. No?
Sabi, eat freely from every tree except one. Except one. Yung pa namang isang yun. Inisip nila yun ang kulang. No? At sabi natin dito sa application, ganito tayo minsan. Maraming dapat ipagpasalamat, pero nakapokus tayo sa kulang. Nakapokus tayo sa wala. Pero, di ba? Ang dami pagpasalamat. Ang dami pwede pagpasalamat. Ang dami nating meron. Pero, doon sa wala, lagi tayong nakapokus. Lagi natin naalala. Yung klase ko meron. Yung ka-schoolmate ko meron. Yung katrabaho ko meron. Diba? Hindi ako magkaroon ng gano'n. Ha? Gano'n yan, mga kapatid. Pero si David, ang galing niya. Diniklaro niya sa buong buhay niya, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Declaration niya. Kaya wala akong makikita si David kinapos, mga kapatid. No? Diniklaro niya na sa buhay niya na kahit kailan, kahit anong oras, kahit anong petsa, kahit anong araw, hindi siya pupulangin. Amen? I lack nothing. Pwede mo i-declare yan, kapatid. I lack nothing. Alam niyo ibig sabihin nun? Laging meron darating. May isip mong wala, meron paparating. Kapatid. Amen? So ito tayo sa mindset ni Eva. Hindi nakita ng unang tao ang abundance na nasa kanila. Tama po ba? Lahat ng puno, lahat ng gulay, lahat ng mahal, kanina, paradise na. Luho na nga ang tinitira nila, luho na. No? Pero hindi pa rin yung nakita ni Eva o ng unang tao. No? Ang nakita nila, may kulang pa sa kanila. Nakakasabay po kayo? Ang nakita nila, may kulang pa sa kanila. Kaya nagnasa pa sila, nag-desire pa sila ng pinaniniwalaan nilang wala pa sila. Alam niyo yan? Naniwala silang wala pa sila. Yun ang paniniwala nila, may kulang pa eh. Pero actually, kumpleto. Mindset yun, mga kapatid. Hanggang ngayon, mga Kristiyano, kumpleto na ba kayo? Hoy! Mga Kristiyano, kumpleto na ba kayo? Kumpleto tayo. Mamaya. No? So sa halip na mag-focus sa kasaganahan, nag-focus sila sa wala. Ng digitan, ng babae. Na-focus sa wala eh. Kuha niyo po? No? Again. Lagi ko sinasabi ito. Inagad ng unang tao mga bagay na meron na sila. Sabi ko, inagad ng tao mga bagay na meron na sila. May wisdom na sila. Alam mo naman, binigyan silang perfecto tapos mapupuro lang mga bobo sila. Hindi po. Marunong na sila. Pero hinagad nila yung mga bagay na nasa kanila. Ano? No? Sabihin natin mas madaling basta mas madaling paniwalaan ng abundance na nasa kanila. Bakit? Physical eh. Nakikita puno, nakikita yung mga hayop, nakikita yung prutas. Mas madaling paniwalaan na may kasaganahan sa kanila. Pero alam niyo po mga kapatid, tayo, sa creation, walang namatay eh. Lagi ko sinasabi doon. Sa creation, walang namatay na Jesus. Alam niyo ba yun? Sa creation, ulitin ko, walang namatay na Jesus. Sinabi lang, magkaliwanag, magkapuno, magkaisda, gano'n na. Tapos sagana na yung tao. Pero sa atin, mga kapatid, sa redemption, maging mayaman lang tayo, magkaroon lang tayo na abundance, namatay si Jesus para sa atin. May garanton, ginarantiyahan, siya na mahirap, siya na mayaman, magabat mahirap, siya na mayaman, ay naging mahirap, upang alang-alang sa kanyang kahirapan ay umaman tayo. Tapos namatay siya. Kinuha ang lugar natin mahirap para yumaman daw tayo, mga kapatid. Amen? Mas maniniwala ako dito sa may namatay. Amen? Nagpakasakit. At ito tayo, ito yung lamang natin, ito yung lamang natin. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
So, believe it or not, we are complete in Christ. Mga kapatid, kompleto ka. Kompleto ka. Colossians 2, 9 and 10. Saan verse makikita yan? Ito na po, mga kapatid. Mindset naman ni Kristo. Na dapat nasa atin. Sabi diyan, for in Christ lives. So, kay Kristo daw nakatira all the fullness of God in human body. Kaya, all the fullness of God. Walang limit. Gano'ng kalaki, gano'ng mapagpangyarihan ng Diyos, all the fullness of God, yung kabuuan ng Diyos, kapuspusan ng Diyos, sa katawan daw ni Kristo tumira. Dahan-dahan dahan-dahan. So tumira ang buong kapuspusan ng Diyos in human, sa katawan ni Kristo talaga, nung nagkatawan tao siya. So you are complete. Dahil doon naging kompleto katawan tayo. Bakit? Through your union with Christ. Amen? Si Kristo, tsaka tayo, hindi mo na rin napaghihiwalay. No? Dahil doon, nagresulta daw yun na ikaw, kumpleto ka na rin ngayon. Amen? Dahil sa iyong pakipag-isa kay Kristo. Kaya wala kang bali, walang nawawala sa iyo, walang kulang sa iyo. Sa spirit realm, spiritual na kalagayan ng spirito mo, wala kang problema, kapatid. Kailangan lang makarating hanggang sa laman, yung walang problema na yon. Mag-manifest. Ma-align yung laman sa spirit mong walang sakit. Ma-align yung katawan mong laging nagre-reklamo, walang pera, walang bigas. Ma-align sa spirit mong mayaman. Nakukuha niyo po ba? Yun ang hindi kinukulang. Yun ang nasa kingdom. Yun ang may abundant life. Yung spirit natin. No? Yun ang tinatahanan ng Diyos. Dito sa katawang ito. Kaya talaga ang Diyos nakakatahan sa laman eh. Kaya tumahan siya sa laman ni Kristo. At nakatahan din siya ngayon sa atin. No? Pakinggan niyo mabuti ito. Pakinggan niyo mabuti. Ako talaga ayaw ko sayakin eh. No? Si Jesus bilang tao, ang perpektong halimbawa ng isang taong pinagtahanan ng Diyos. Hinaus niya ang Diyos, hinaus. Ibinahay niya sa kanyang katawan. Ibinahay niya all the fullness of God in human body. Grabe yun ha? All the fullness of God in human body. At ipinakita, sabi ko, perfecto halimbawa si Jesus, ipinakita sa atin ni Jesus, kung ano ka ba? Kung ano ka ba, pag ang Diyos tumatahan sa iyo. Ano ka ba? Kapag tinahanan ka ng Diyos. Siya ang perfect example. Ano ba si Jesus nang tahanan ng Diyos? Nung i-house niya ang Diyos. Perfect example siya. Ano si Jesus nung tahanan siya ng Diyos? Ano nga ba siya? At ipinakita sa atin kung ano ka ba. Ngayon, na tinatahanan ka ng Diyos. Ito si Jesus. Puno ng himala. Di ba? Puno ng pag-ibig. Puno ng habag. Puno ng kapayapaan. Isukatahanan ng Diyos. Amen? Ano nangyayari kapag puno? Overflow. Overflow. Overflowing. Kaya mo lang daw alam na puno ka na, nag-overflow ka na. Ulitin ko, puno ka na, kaya nag-overflow ka. O, nag-overflow ka sa good works kasi puno ka na. Sino gusto mo puno? Napakasarap po ng mapuno. Kaya meron din buko ang tawag makapuno. Kasi bakit? Puno eh. Puno. Talagang wala, pag binutas mo yun mga kapatid, wala kang makikitang space sa loob. Walang space. No.
Kaya mukhang bibig ni Jesus. Ito, babalik na tayo, babalik. Mga kapatid, babalik na tayo. Kaya pala bukang bibig niya, ang sinasabi ko ay ang sinasabi lang ng Ama na sasabihin ko. Kasi tumatahan ang Ama sa Kanya eh. Ang ginagawa ko ay ang mga nakikita ko ang ginagawa rin ng Ama. Kaya ganun siya magsalita. Mga kapatid, may clarity yung maghapon niya. Malinaw ang guidance, malinaw ang lalabas sa bibig niya, malinaw lahat. Ha? Si Jesus, okay, again? Si Jesus ang perfectong halimbawa na merong abundance mindset. Ulitin ko, si Jesus ang perfectong halimbawa ng ano? Ng merong abundance mindset. Kaya hindi siya apektado ng walang isda at walang tinapay. Hindi siya apektado. No. Pulo ng labat. No. Paupuin ng mga tao. Hindi siya papayag, mga kapatid. Kaya mindset lang eh. Mindset lang. Ha? Ang good news, ito, diniklara natin ng Biblia. We have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kapatid, truth to, word of God, hindi nagbibiro. Idiniklara. Nasa iyo ang kaisipan ni Kristo. Pastor, bakit mapurupar na mo hanggang ngayon? Bakit pupupar na mo hanggang ngayon? Mga kapatid, recognize the gift. Na? Ang pananampalataya kasi hindi kumikibo, Panginoon, isama mo ito yung umaga. I have the mind of Christ. Para sa buong maghapon, kung meron na akong desisyonan, manggaling sa kaisipan ni Kristo. Amen? Amen? No? Saan man ako pumunta, manggaling sa kaisipan ni Kristo. Because I have the mind of Christ. Kinalagin mo, umaga pa lang. Kinikilala ko ang kaisipan ni Kristo na ngayon ay nasa akin. Ganun yan. Ganun ang faith, mga kapatid. Doon siya nag-work. Galing yan. Hindi ang talatang ito, halimbawa, hindi mo alam. Paano yun? Pero kang truth, pero kang gift na hindi mo alam, mga kapatid. No? So, abundance mindset is a kingdom mindset. Inuuna ni Jesus sa kaharian kasi nandun ang kasaganaan. May babalikan tayo. Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to another place where he prayed. Kapatid, may narinig ako. Karamihan daw ng mayayaman, maaagang gumising. Karamihan daw ng yumaman, maaagang gumising. Hindi sila yung hila-hilata pa, tinatamaan pa ng araw na galing sa bintana at nag-uulat-ulat pa. Karamihan daw ng yumaman, maaagang gumising. Amen? Ako nga, pastor, wala naman tulog, hindi naman ako yumaman. Ito naman po yun. Kasi every day, ang ganda ng nabasa ko lahat ng araw, pagkakataon para i-reset mo yung sarili mo. Kahit hindi tiragdag, yung araw pala, yung pagbibilag mo sa araw, nire-reset niya yung kondisyon ng katawan mo sa umaga. I-reset niya pala yung brain mo. May epektong maganda, mga kapatid. No? Kesa doon sa nagising na alas 10. Tapos kape. Kape. Tapos na matutulog. So, bakit si Jesus? Wala tayong makita, di ba? Talagang diniin pa While it was still dark. Kaya sabi ko sa inyo, si Jesus na napaka-powerful, umumoy ng patay, nagpipari pa rin na maaga No, umaga, kapatid, nagising ka na rin lang ng maaga, baka pwedeng, mag-IM ka na, pakisama mo na ako, mga kapatid. Pakisama mo na yung mga may sakit. Alam nyo, binabangin ko mga pangalan nyo. Sinasabi ko, heal na. Si ate ganito, heal na. Heal na. Si ate ganito, papasa. Si kuya ganito, abroad. City yan.
Mga tanim yan. They are spirit. Sa araw, bubulaga sa iyo. Magugulat ka pa. Makikita mo na yun sa iyo. Amen? Year of abundance. Dito tayo magtatapos. Sabi ni Bill Johnson, paborito ko rin ito, na nangangaraw ng kingdom, marami siyang libro. Pakita niyo sa YouTube yan. Abundance is not measured in what you have. It is measured in what you have given away. Abundance mindset. Nasusukat pala ang abundance hindi sa meron ka, kundi abundance mindset start now. Sino may natutuhan? Tumayo po tayo lahat. Mapagpalang Ama, na pinanggagalingan ng kasaganaan, salamat nakatira ka po sa amin, Panginoon. Dahil dito, nakatingin kami sa hinaharap na kaming lahat, hindi lang mapupuno, kaming lahat, aapaw, magiging pagpapala. Dinideklara namin lahat na ang kagalingan ng katawan, ng karamdaman, Panginoon, na nasa Espiritu namin ay mag-manifest sa lahat ng katawan na narulog ng Panginoon. Healing flow now, Lord Jesus. At yung kasaganaan na nasa Espiritu namin, Panginoon, ay mag-blow right now, Lord, sa mga nag-aakalang kinakapos sila, kinukulang sila, Panginoon, mag-manifest ang iyong abundance. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray.